Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa lalaking kakalabas lang sa bilangguan. Wala siyang ibang hangad kundi ang mabawi ang anak at mailayo sa kinikilalang ama na masamang damo. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang Diablo. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan ang isang smuggled truck pumasok sa Colombia para maghatid ng taong nagbayad sa kanila. Ito ay si Chris Cheney na kakalabas lang sa kulungan ngunit sa kabila ng nakapagbayad na siya sinisingil pa rin ito ng illegal smuggler. Nang ayaw niyang ibigay ang hinihingi inatake siya ng kalalakihan pero mabilis tumugon si Chris at hinarap ang mga ito hanggang sa mapatulog ang dalawang smuggler. Matapos nito binisita niya ang libingan ng dating kasintahan na si Leonor, at pinuntahan ang mansyon ng dating partner noon sa krimen na si Vicente upang makita ang anak na inilayo nito sa kanya. Dating magnanakaw si Chris kasama si Vicente at Leonor, ngunit matapos ang kanilang pinakamalaking operasyon pinainan siya ni Vicente sa mga pulis dahilan nang nakulong siya upang makuha ang lahat ng mayroon ito. Sa ngayon, gusto lang mabawi ni Chris ang anak na si Elisa na itinuturing na ni Vicente na sarili niya sa pagbibigay ng magandang buhay sa bata. Samantala sa isang coffee shop, isang lalaki ang ayaw pang umalis sa kabila ng magsasara na ang shop, biglang inablot ng lalaki ang staff para tumabi sa kanya na napag-alamang psychopath at inilabas ang putol na kamay na mayroong patalim sa dulo upang ipatikim ang cake. Sa takot ng staff napilitan na itong sumunod sa pinapagawa ng hindi mapahamak, ngunit hindi nagustuhan ng psycho ang cake nang matikman niya, buti na lang may dumating na pulis at nailigtas ito mula sa lalaki na mahinahon namang lumabas. Subalit nang pauwi na sila pinatay ang dalawa ng psycho na isa palang mamamatay tao. Kinabukasan, nang papasok na sa paaralan si Elisa na iipit ang kanilang sasakyan sa trapiko, isang lalaki ang sapilitang naglinis ng kanilang salamin ngunit nang ayaw magbigay ng bodyguard sinira ang side mirror ng kotse. Lumabas ang isang bodyguard ng dalaga na mabilis lang bumagsak kung saan si Chris pala ang may gawa. Tumakbo na si Elisa sa takot habang pinatumba ni Chris ang dalawang bantay at sinundan ito na tumakas at ipinasok sa loob ng trunk ng sasakyan. Dahil sa nangyari, galit na galit si Vicente sa mga tauhan na pinabayaan ang anak na madukot ng hindi pa nakilala ang may gawa, bilang parusa ginulpi niya ang mga ito at ipinatapos sa tauhan habang nagpatawag ng mga tao upang hanapin si Elisa. Matagumpay na nakuha ni Chris ang anak ngunit nagwawala ito sa likuran ng sasakyan dahilan ng tumabi na muna siya. Nang buksan sinubukang tumakas ni Elisa na naabutan niya rin ito at kinumbinsi na huminahon, dahil inaakala ng dalaga masama itong tao. Ipinakita ni Chris ang litrato nila na kasama ang kanyang ina na magkaibigan sila noon bago pa siya ipinanganak, ngunit walang pakialam si Elisa dahil sa pagkulong sa kanya sa trunk. Ipinaliwanag ni Chris na bago mamatay ang kanyang ina ibinilin sa kanyang hanapin siya at ilayo kay Vicente ang kinikilala niyang ama, ayaw maniwala ng bata dahil sa pagkidnap sa kanya. Upang makumbinsi binigyan na ito ni Chris ng baril nang maniwala itong hindi siya masamang tao. Sinubukang paputukin ng bata ang baril upang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Nang mapatunayan umalis na sila habang nakatutok ang baril kay Chris at binabantaan sa maaaring gawin sa kanya ng ama. Ang gusto niya ay ihatid siya sa kanila pero tumanggi si Chris, nagbanta itong ipuputok ang baril pero wala na palang bala na lalong ikinagalit ng bata, subalit naubusan na din ng gasolina ang sasakyan. Dumaan si Chris sa nakitang gasolinahan para magkarga, mahinahon niyang kinausap ang bata na hindi ito sasaktan at nagbilin na huwag gumawa ng kalokohan. Ngunit nang magkakarga na ito ng gas may nakitang kalalakihan si Elisa sa malapit. Tumakbo siya patungo sa kanila at humingi ng tulong kung saan agaran silang tumugon na pinigilan si Chris na makalapit. Kinuha na ni Elisa ang pagkakataon na matawagan ng ama habang pilit na pinapahinahon ni Chris ang mga kalalakihan. Ayaw niya sanang patulan ang mga ito subalit patuloy siyang inaatake dahilan ng ginulpi na niya ang lahat hanggang sa mawalan sila ng malay. Natawagan na din sana ni Elisa ang ama pero inawat na ito ni Chris na ikinagalit ni Vicente nang makausap na sana ang anak. Isinama na ni Chris ang bata pabalik sa sasakyan at itinali ang mga kamay upang hindi na makawala ngunit ayaw talaga itong tumigil, napilitan ng umamin si Chris na siya ang totoong ama nito na biglang ikinatahimik ng bata. Sa tuwing nakakaramdam ng stress at pagod si Elisa nagugutom ito,
Napatunayan din ni Chris na nagmana nga ito sa kanya sa pagiging maiksi ang pasensya kaya umalis na sila pero may nakasunod. Sa mansyon, ang kanang kamay ni Vicente tinawagan ang psychopath na mamamatay tao upang bigyan ng impormasyon sa nawawalang anak ni Vicente, kung saan may nakaraang ugnayan ang dalawa laban sa kanyang boss. Dinala naman ni Chris ang anak sa isang kainan matapos itong makaramdam ng gutom. Ipinaliwanag niya ang lahat na nakulong ito ng 15 taon kaya ngayon lang siya nagpakita. Nakita ni Chris ang kwintas ng anak at naalala nito ang kanyang ina. Sinabi niya sa bata ang hinala na si Vicente ang pumatay pero hindi naniniwala si Elisa, subalit ilang grupo ng armadong kalalakihan ang dumating. Inunahan na ni Chris ang mga ito sa binabalak kung saan nakaharap niya ang grupo. Sa pagiging abala dinukot nila ang bata at pinaputukan ng gulong ng kanyang sasakyan upang hindi makasunod. Dahil dito hindi na nahabol ni Chris ang anak, bumalik na lang ito sa loob upang alamin ang pagdadalhan nila sa bata sa pagpapahirap hanggang sa magsalita. Dinala ng mga dumukot na kalalakihan ang bata sa isang bar na pinagkukutaan ng nagbayad sa kanila para sa malaking pabuya na ibibigay ni Vicente sa sinumang makakahanap sa anak. Nang ipapakausap sa kanya ang ama sa telepono tinanong ng bata kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng ina, itinanggi niya ang paratang ngunit natigilan ito nang malaman na nagbalik si Chris. Nakarinig na lang sila ng putok ng baril sa bar, dumating pala doon ang psychopath na killer na pilit pinipigilan ng mga bantay, subalit masyado itong malakas at isa-isang pinatay ang lahat kabilang ang mga walang kinalaman. Sinubukan itong paputukan ni Elisa ngunit hindi siya nakatama at naubusan na ng bala. Tamang-tama naman ang dating ni Chris kung saan nakaharap niya ang mamamatay tao, na tila hindi tinatablan ng mga suntok, pinatakas na niya ang anak at patuloy itong pinipigilan kahit nahihirapan sa lakas nito. Nang tangkaing patayin si Chris pinigilan ito ni Elisa dahilan nang nakuha ang atensyon niya. Ito na ngayon ang hinahabol ng killer bilang siya naman talaga ang pakay nito na pilit pinipigilan ni Chris at pinatakas na ang anak. Bigla din silang pinaputukan na mabilis na takasan ni Chris, nang maubusan ng bala ang may-ari ng bar doon na ito napatay ng mamamatay tao, tinangka pa siyang pigilan ni Chris ngunit hindi niya kinaya, buti na lang dumating ang anak at iniligtas ito na agaran ng tumakas palayo sa lugar. Sa kabila nito hindi pa din naniniwala si Elisa na may kinalaman si Vicente sa pagkamatay ng ina. Sinabi ni Chris na ito ang dahilan kung bakit siya nakulong upang maagaw si Leonor sa kanya, ngunit hindi pa din naniniwala ang bata kaya pinahinahon niya na lang ang anak at pinagpalit ng damit habang nakaligtas naman ang killer sa pagkakabangga kanina. Matapos makapagpalit ni Elisa, ikinwento ni Chris ang lahat kung paano siya ipinakulong ni Vicente sa pagtatridor sa kanila bilang magkasama noon. Ang psychopath naman nagnakaw ng sasakyan sa dalawang maangas na pinagtatawanan nito pero hinayaan niyang mabuhay. Habang nasa plaza si Chris at Elisa nagpapahinga, narinig ng bata ang paboritong kanta ng ina. Nakita din ni Chris ang suot nitong kwintas na diamond na iniregalo niya noon kay Leonor. Dahil sobrang tibay ng diamond na kayang makaputol ng kahit anong bagay, inihalin tulad ito ni Chris sa kanilang mag-ina na napakatibay. Nang makulong noon si Chris wala ni isang dumalaw sa kanya sa bilangguan, pero isang araw dumating si Leonor at humihingi ng tawad sa nangyari at pinaalam na hindi na nito matiis si Vicente, binilin sa kanya na pag may mangyari hanapin ang kanilang anak upang protektahan mula kay Vicente. Samantala, dumating si Vicente sa bar pero wala na itong naabutang buhay matapos patayin lahat ng psycho. Nakita na lang nila sa CCTV footage ang mamamatay tao na may demonyong bumubuntot sa anak kung saan kasalukuyan na ngayon silang pinaghahanap. Sa mga oras na yun naghahanap din si Chris ng masasakyan nila sa pagtakas hanggang sa makakita, may natagpo ang baril ang bata na agarang kinuha ni Chris. Nang malaman ni Elisa na dadalhin siya ng totoong ama sa kanyang tiyahin sa US, tumanggi itong sumama dahil hindi pa din ito sigurado kung totoo nga ang mga sinasabi nito sa kanya. Maganda ang buhay niya kay Vicente na may marangyang pamumuhay, kung sasama ito ano na lang ang kinabukasan niya doon na galing pang bilangguan ang ama. Ang pinagdidiinan ni Chris na ito ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit walang pinakitang masama si Vicente kay Elisa kaya ayaw niyang maniwala na nauwi sa pagtatalo. Nang dumating ang may-ari ng sasakyan pinaalis ito ni Chris subalit itinakas ng anak ang sasakyan at dumaan din ang psychopath na hinahabol ito. Nang mapadaan si Elisa sa pampublikong telepono, sinubukan niyang tawagan si Vicente pero dumating ang mamamatay tao na humahabol sa kanya kaya tumakas na ang bata. Humingi siya ng tulong sa mga nakatira sa malapit ngunit ni isa walang nagbukas. Nakasunod din si Chris sa lugar pero hindi nito mahanap ang anak.
Sinubukan ng lumaban ni Elisa pero wala itong nagawa sa mamamatay tao, binigyan siya ng mansanas ng psycho na tinanggihan sana nito ngunit napilitan na ang bata na kainin upang makatakas kung saan dumating si Chris, nagkapalitan ng putok ng baril ang dalawa subalit nadakip si Elisa dahilan ng napilitan na si Chris na sumuko para sa kaligtasan ng anak. Itinali si Elisa ng killer at isinunod si Chris na ikinatakot ng bata ang gagawin sa ama. Inalam sa kanya ng psycho kung sino ito habang pinapahirapan dahilan ng umamin si Elisa na ito ang kanyang totoong ama na ikinagulat ng mamamatay tao dahil ang alam niya si Vicente ang ama nito. Kinabukasan, natagpuan ni Vicente si Chris na nakatali sa puno sa paraan ng pagbibitay sa kanya mula sa impormasyon ng psycho bilang regalo. Inihayag ni Chris na kailangan siya nito upang iligtas si Elisa pero ginamit ni Vicente ang pagkakataon upang tuluyan na itong mabura sa mundo, pero napilitan din siyang buhayin si Chris. Inilabas ni Chris ang galit niya sa pagpatay kay Leonor ngunit wala itong laban sa kanila sa kondisyon niya, isinama siya ni Vicente at itinatanggi ang pagpatay sa dating asawa. Tinawagan din ito ng psycho upang ipaalam na magkikita sila sa lugar kung saan niya ito tinangka noong patayin. Sinabi niya rin ang pagtatraidor ng kanyang kanang kamay na agarang pinatay ni Vicente. May pinatrabaho si Vicente sa psychopath noon na lumampas sa pinapagawa niya kaya balak niyang patayin ang mamamatay tao na siya mismo ang gagawa. Subalit nang dumating siya sa lugar nakatakas na ito at pinatay ang kanyang 15 pinakamagaling na tauhan na ang ibig sabihin masyado itong mapanganib. Maya-maya pa dumating na sila sa nasabing lugar, pinakawalan na ni Vicente si Chris upang tulungan siya kagaya ng dati. Agarang pinasok ng mga ito ang lugar, ngunit naabutan na lang ni Vicente na patay na lahat ang mga tauhan. Nahuli din ito ng mamamatay tao at dinala sa kinaroroonan ng bata na nakakadena, at ang tanging paraan lang para makaligtas ay putulin ang kamay kagaya ng ginawa sa kanya noon. Naghanap ng paraan si Vicente upang pigilan ang makina subalit kahit anong bakal ang ilagay hindi ito tumitigil. Nakaharap din ni Chris ang psycho pero nahihirapan ito dahil masyadong malakas. Sinabi ng mamamatay tao sa kanya na binayaran siya ni Vicente upang iligpit ang asawa pero pinagsamantalahan niya muna ito. Galit na galit si Chris sa nalaman ngunit hindi pa din ito umubra sa tibay ng psycho. Pinag-iisipan na ni Vicente kung puputulin ang kamay ni Elisa upang mailigtas ang anak, subalit hindi niya rin kayang gawin kaya naghanap na lang ito ng iba pang paraan. Patuloy na nakaharap ni Chris ang psycho sa kabila ng lakas nito upang iligtas ang anak. Nakarating ito sa itaas ngunit nasundan siya ng mamamatay tao at nasugatan si Chris ng malubha. Nang si Vicente na ang isusunod na kipagsundo itong sasabihin kung paano pahintuin ang makina kung aaminin sa bata ang ginawa nito sa ina. Napilitan na si Vicente na sabihin kay Elisa na binayaran niya ang kriminal upang patayin ang ina, subalit wala din palang balak pahintuin ng mamamatay tao ang makina. Sinabihan ni Chris ang anak na gamitin ang kanyang kwintas, bago pa kainin si Elisa ng makina na putol ang kadena sa kamay nito ngunit ayaw pa din itong tigilan ng mamamatay tao. Kumilos na si Chris kahit nahihirapan upang mapigilan lang ito, tumulong din si Vicente subalit isinama ito ng psychopath sa pagkakahulog. Nakaligtas si Chris sa kabila ng malubhang nasugatan, kasama ang anak binisita nila ang libingan ni Leonor ng magkasama, na ngayon tanggap na niya ang ama sa kung sino ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!